Hallelujah. Blessed morning. Praise God. Amen. God is faithful. Tapat ang Diyos. Hindi siya nagbabago. There is one purpose why we are here today. That is to give God the glory, the praises, the honor. Praise Him for who He is. Praise Him for what He has done in us. And praise Him for what He is going to do. Amen. Alam niyo po ba na hindi man po natin nararamdaman, God is doing something. God is working. Even if we don't feel it, even if we don't see it, God is working. Amen. Hallelujah. We can sing hallelujah because God is good. We know God is good. We experience God's goodness and greatness and faithfulness in our lives. Amen. Yes, Lord. Every praise belongs to you. Hallelujah. We declare you, Jesus. We proclaim praises. Oh, we proclaim praises to your name today, Lord. Hallelujah. You see it. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our hallelujah. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God, my Savior. God, my Savior, you are. God, my healer, Jesus. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Oh, God, my Savior. God, my Savior, you are. God, my healer, Jesus. You are my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. God, sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, glory to you, Jesus. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. You are my Savior. God, my Savior. Declare it, church. God, my healer. Yes, you are. God, my deliverer. Yes, you are. Yes, He is. Yes, He is. Come said, yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. He
Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise. We sing it, Lord. Every praise, 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 every praise is to our God. Yes, Lord. Yes, Lord, we declare every nation, every tribe, the Philippines will glorify you. Philippines will praise you. Santa Lucia will praise you. CCOF will praise you. Hallelujah. We declare there's no one like you. Yes, oh Lord. Every nation bow before you. Yes, Lord, all our treasures. All our treasure turn to ashes. Yes, we're singing glory. Unto sing, singing, oh, you are holy. How worthy, worthy of it all. We say praise. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like no one. There is no one like our God. Yes, Lord. We see, Lord, your glory, your presence in our life, Lord. Every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Say praise, praise and glory, honor and strength unto you, Jesus, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. We sing praise, praise and glory, honor and strength. This is our God, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. We sing praise, praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, this and glory, honor and strength. This is our God, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. No one, Lord. There is no one like. Come on, declare it, church. There is no one like our God. No one. There is no one like. Yes, there is no one, Lord. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. And there is no one like our God. And there is no, wala kang katulad. Wala kang katulad.
Diyos. Yes, Lord. Wala kang katulad, walang katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad. Listen, there is no one like our God. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength to you, Lord. Yes, unto you. Oh, we say, this is our God. Every tribe say, praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Is our tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing. Amen. Hallelujah. Lord, you never fail us, Lord. You never fail us. Your word is always faithful. You are the God who is able to do things, Lord God, that are impossible for us. You are the God who is able to make ways when there are no ways for us, Lord. When we are in the wilderness, you provided a shelter. You give streams, Lord. You give life. Nothing is impossible for you, Lord. Nothing can compare to you, Lord. No one, Lord. Today we declare that you are the God who is able. You are able, Lord. God is able. Thank you, Jesus. God is able. He will never fail. He is Almighty God, greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things. Lift him up. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. Yes, in your name. We overcome, for the Lord our God is able. Yes, Lord. We believe in you, Jesus. Thank you, Lord. God is able. He will never fail. He is Almighty God, greater than all we seek, greater than all we ask. He has done great things. Lift it up. Lift it up. He defeated the grave,
lifted up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Yes, Lord, You are with us. Always with us, Lord. Always on our side. God is with us. God is on our side. He will make a way. Far above all we know. Far above all we hope. He has done great things. Come on, church, lift Him up. Lift it up. He defeated the grave. Thank You, Lord, for the victory. Raised to life. Yes, for You are able. Oh, lift Him up. Lift it up. He defeated the grave. Raised to life. Our God is able. We overcome. For the Lord our God is able. You are Lord. Thank You for giving us the victory of life. Yes, Lord. It's because of You that we have life. Oh, thank You, Lord. Thank You, Jesus. Go before. He will never leave us. He will never leave us, Lord. God is for us. He has opened arms. He will never fail us. He will never fail. God is with us. God is with us. He will go before. He will never leave us. Yes, You will never leave us, Lord, for You are for us. Oh, yes, Lord. You'll never say, You will never fail us. Never. Lift Him up. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Come on, church, lift Him up, lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able.
Truly, Lord, you are great. You give life. You bring light to the darkness. Thank you, Jesus. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out praise. We pour out praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Yes, Lord, you give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You give hope. You restore hearts that is broken. Great are you, Lord. Sing it's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out, we pour out. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath. It's your breath, Lord. Oh, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Yes, Lord Jesus. You say, and all the earth will shout your praise. This body will cry in praises to you. In all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. You are great. In all the earth will shout your praise. So your praise, Lord, will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the
pour out our praise. It's your breath, yes, oh Lord, in our lungs. So we pour out our praise to you only. Oh, Jesus. Praise your name. Glory. Faithful God, our Maker, our Creator. Glory to your name, Jesus. You're always with us. You are our defender. You are our provider. In you we lack nothing. We lack nothing, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise to you only. Jesus, you are the one who gives life, the one we adore, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah! All the people of God say hallelujah! Amen! God is greater than we think. Amen! Therefore, every praise belongs to Him alone. Hallelujah! Let's all welcome everybody. Shake hands po yung katabi at tumiko po tayo. Give everyone a smile. Glory, hallelujah. Yes, Lord. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God, my Savior, you are God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 every praise,
Gutom pa ba kayo? Yes. Uhaw po ba kayo? Yes. There is more. There is more. We are blessed. We are all blessed to be here today to give Him praise and to worship Him. Sige po, muli po nating palakpakan ng ating Panginoon dahil sa Kanyang kabutihan. Hindi po palakpak para sa ating mga iniidolo o hinahangaang artista, pero para po sa Panginoon. Sige po. Yes. Because the Lord deserves the best. No? Only the best. And we should grant Him that. Ang tithes and offering is equally important. Doon po sa praise and worship and sa message po ng Panginoon. And it's important, mahalaga po na maunawaan natin ano po ba ang significance ng pagbibigay. Ito po ba ay dahil ito ang sinasabi ng ating church leaders? O ito, sinasabi ba natin tayo po ay nagbibigay dahil yun po ang nakikita natin. Sumusunod lang po tayo. Ito po ang ginagawa ng karamihan. Subalit, there are 3 key points, na sinasabi kung bakit tayo at dapat po nating maunawaan. First, pagsunod. Pagsunod sa kautusan ng Panginoon. And later, I will tell you, I will read a scripture kung saan ito makikita. Next is pagtitiwala. Pagtitiwala sa Panginoon. We entrust our lives, our finances, kay Lord. And pangatlo, ang pagbibigay ng tithes and offering is also, similar to what we did earlier, praise and worship, ay isang uri ng pagsamba, pagbabalik, pagkilala sa ating Panginoon as the great provider. Now, dun sa sinabi kong una, obedience to God's command. No, it is a biblical command found in both the Old and New Testament. An act of obedience to God demonstrating that we are willing to follow His guidance regarding our finances. Now, open your Bibles sa Leviticus 27:30 NLT version. It says, 1/10 of the produce of the land, whether grain from the fields or fruit from the trees, belong to the Lord and must be set apart to Him as holy. So maliwanag po dito. The Lord is telling us 1/10 para po sa Kanya. Let us set apart and this is holy and we should give it back to Him. Kanya po ito.
Next, trust in God. No? Lahat po tayo dapat nagpapakita ng pagtitiwala sa Panginoon that He will provide everything. No? It is a way of acknowledging that everything we have comes from Him and that we rely on Him to meet our needs. Wala pong tao, wala pong kahit ano, but only Him. No? He's using people. He's giving you job, work. No? He has blessed you with all of this, not because of anything else, but only because of Him. He allows it. Next, nabanggit ko po kanina, an act of worship. But before I go there, let me read to you a scripture, no, in expressing trust in God, no. In 2 Corinthians chapter 9, verse 8, it reads, "And God will generously provide all your needs. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others." So hindi lang po kung ano ang kailangan natin, but meron pa pong sobra para we can share doon po sa nangangailangan. So, dito pa lang po, kung tayo po ay nagtitiwala, wala po tayong dapat alalahanin. And next, no, ito po siguro is very familiar to you, no? Philippians chapter 4, verse 19. It reads, "And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Wow! The next, it is an act of worship. Ito po ay isang uri ng pagsamba sa Panginoon. No? Tithing is a form of worship. It involves giving back to God just a portion of what He has blessed us with. No, imagine, a portion lang. No? And it is an expression of gratitude. No? Pasasalamat sa kanyang kabutihan. And in Deuteronomy chapter 14, verse 23, dito po sinasabi, "Bring this tithe to the designated place of worship, the place the Lord your God chooses for His name to be honored, and eat it there in His presence." So, ito po ang significance ng tithes and offering. Obedience, trust, and act of worship. And I know po na lahat po tayo ay excited to give back to the Lord and to trust Him. So, sige po, let us honor the Lord with our tithes and offering. I invite everyone to come forward to give what is for the Lord's. Brothers and sisters, let us stretch our hands and pray for our tithes and offerings. Oh dear Lord, we just want to thank You for Your goodness. Ito'y hindi lang po pagsunod, kundi pagbibigay tiwala at pagbabalik, pagsasamba sa Inyong katapatan at kabutihan sa lahat po ng Inyong anak. We just want to give You praise, honor, and glory, O Lord.
for providing our needs, no? And according to your word, you will supply all our needs according to your riches in glory. And we know, no, and that we can hold on to that promise, as we have already heard great testimonies about your goodness. And as your children, I know that you are our shepherd, that we shall not want. All of this we ask in Jesus' mighty name. Amen. Before we start, ay pupuntahan na po natin yung ating series right now na tinatawag po natin God is Able. God is able. Naniniwala po ba kayo doon? God can do all things. Sabi nga yan sa awitin natin kanina, di ba? For the Lord, our God is able. And God is the God of possibilities. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Siyempre, meron yung magsinungaling at tawag doon, kontrahin yung attributes ng Lord. Hindi kayang gawin ng Lord doon. Or sumira siya sa pangako. Yung mga makasalanang bagay, hindi ginagawa ng Lord yon. But God can do everything else for us. You need something, you need healing, you need protection, you need financial breakthrough, you need breakthrough sa kasalanan, kayang-kaya pong ibigay ng Panginoon yan. He is able. Kaya, and most especially, ito po, pinaka-paboritong topic po ito ng lahat, yung pag-uusapan natin ngayong umaga. And our title this morning is We Call a Second Chance. Paborito po natin to eh. Alam niyo po kung bakit? Because most of us, or maybe all of us, fell down because of our siguro kakulitan, because of our mistakes, because of our decisions, we fall down. And sometimes we got lost in our spirituality, in our emotions, in our families, we got lost, di ba? In our friends, natatalo tayo sa iba't ibang mga bagay, at nagkakamali at nagkakasala tayo. That's why every one of us needs a second chance. And God, I would like to say to you with conviction that God is able to give you a second chance. Because God is a God of many chances. Not just second, but many, many chances. Kaya alam niyo po, napakaganda nitong awitin na ito na nai-impress po ng Panginoon sa akin. Sabi po dun sa awitin, all for love. Father gave. Alam niyo po itong awitin na ito? Awitin po natin, okay lang po ba? And ipikit po natin mata natin at damhin po natin ang pagmamahal ng Panginoon. All for love, Father gave. The only love that God can give. For only love can make a way because of our fallen nature. All for love, the heavens cry. For love was crucified. Let's make emphasis to this. How many times? Make it personal. But still you forgive. If only I ask, yes, Lord, how many times you heard me pray. Draw near to me. Pikit po natin yung mga mata natin ngayon, mga kapatid. And think about yourself right now. Think about yourself. Your being, your nature, that is ang katotohanan, we are sinners. One way or other, this day or another day, nakakagawa tayo ng pagkakamali sa Panginoon. That's who we are. Until the day comes, until the cleansing of Jesus Christ, until the second coming of Jesus Christ, it will remain the same. We are sinners. But
as what we sang. How many times have we broken the heart of God because of this sin? But still, He forgives us graciously, only if you ask. That's the only thing that God requires of you. In your sinful nature, you just need to ask for the Lord for second chance. How many times did you pray to God? That's what the Lord wants to you right now. To draw near to God, to ask to God, to get closer to the Lord. Because in this fallen nature, our only hope, our one and only hope of salvation is through the blood of Jesus Christ. Father God in heaven, we thank you for what you have done to us, that you brought your Son. You gave your one and only Son to us. Namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli just to give us a second chance of life. Kahit na sometimes, Lord, paulit-ulit ka po naming nasasaktan. But still, your love is amazing. Your forgiveness never ends. As far as the east is to the west, that is your grace and mercy through your forgiveness. That's why we are so honored, Lord. We are so blessed because you did it for us. Salamat, Panginoon. At yan po ang pag-uusapan namin ngayon, Lord. Sa pamamagitan po ng example, sa pamamagitan po ng parable, na ikaw mismo, Panginoong Jesus, ang nagkwento sa amin for us to learn that we need you, our second chance, our only chance, our only hope in this life. Salamat, Lord. Gabayan mo po kami. Banal na Espiritu, I pray that you saturate, that you penetrate each and every hearts here right now upang makuha po nila ang sustansya ng mensahe na ito, Panginoon, at magkaroon po ito ng bunga sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Lord. Nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Samahan niyo po ako at gamitin niyo lamang po ang kasangkapan ng inyong salita. Thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin. Amen. So, second chance. Second chance, ibig sabihin, second chance ito sa Panginoon. So, kasi sa tao, minsan ang hirap kumuha ng second chance. Totoo ba yun? Minsan, minsan nahihirapan tayong patawarin ng mga tao. Pero ang Panginoon po, napakasarap ng pagpapatawad niya, ng forgiveness ng Lord. Yung second chance na binibigay niya. Bakit? Kasi ang second chance na binibigay ng Lord equals or meaning erasure. Erasure, talagang burado. Anong ibig sabihin ng burado? Imagine niyo yung difference ng blackboard tsaka whiteboard. Sa blackboard, ang ginagamit dito ay chalk. Sa whiteboard, ang ginagamit po ay whiteboard marker. Anong difference po nila kapag binubura yung mga nakasulat sa kanila? Sa blackboard, may natitira na mga residue na mga sulat. Pero sa whiteboard, pag binura mo yan ng tama, talagang wala kang makikita puting-puti. Ito po ang erasure ng Panginoon sa mga kasalanan natin. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Tanggapin niyo po yun kasi pag hindi niyo po yun tatanggapin, ay mananatili po kayong guilty. Pero inalis na ng Lord ang guilt sa atin. Kasi ang pagbura ng Panginoon sa Kanya, sa mga kasalanan natin, sa pamamagitan ng pagkapako niya sa krus, yung as if hindi nangyari. Yun po yung sabi sa Bible as if hindi nangyari na parang pinalitan na tayo ng bago. We have a new life in Christ nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesus. Ganun po yung klase ng second chance. Kaya alam niyo po, nung pinag-aaralan ko po ito, wala pong kahit sinong tao o kahit anong bagay sa mundo ang makakapantay sa kapatawaran ng Panginoon. Totoo po yan. At nararanasan ko po yan araw-araw sa aking buhay. At tayo po,
Kapag nag-mess up tayo sa buhay, sino po nag-mess up na dito sa buhay? Ako, nag-mess up na po ako, di ba? Amen. Nakaranas na po kayo na parang nagkamali ako ng desisyon na mali ito na parang nasira yung buhay ko or nagkagulo yung buhay ko, yung pamilya ko, yung school ko, yung trabaho ko nagkagulo dahil sa desisyon na ginawa ko, na mess up. Alam niyo po, ano yung gusto niyo mangyari every time na nag-mess up kayo? Ano yun? Sana hindi na lang nangyari. Sana makabalik ako sa kahapon para mabago ko yung desisyon ko. Ano pong ibig sabihin nun? Reset. Rewind. Yan ang mga gusto natin eh. Gusto natin refresh, reload, na kung saan gusto natin bumalik to the point in time na hindi na mangyayari pa yung ganong pagkakasira sa buhay natin. But, sad to say mga kapatid, we cannot do it in ourselves. Hindi po yun posible. You cannot go back time. That's why pag nakagawa ka na ng pagkakamali, ayun na yon, period na yon. Nagawa mo na yon at kailangan mo na ang pagdaanan yon. Hindi ka na pwede na bumalik dun sa part na para kang magre-rewind ng ng past, tapos babalik ka ron. Hindi na po yun posible. And sometimes, yung iba sa atin, dahil sa mga messed up na situation natin, nararanasan natin yung mga ganitong mga pakiramdam sa buhay. Minsan, ang tingin natin sa sarili natin, failure. Failure ako. Di ba? Minsan, ang tingin natin sa sarili natin, disappointment ako, trash, black sheep ako ng family. May mga ganun ba? Minsan, unwanted ako, hindi naman ako na-appreciate, hindi naman ako importante, wala naman akong value sa mga tao, sa pamilya ko, sa church, and everything. Minsan yan po yung dinadala nung pagiging messed up na situation natin sa buhay. And ang wish po natin, or yung sana posible itong mangyari na merong isang button na pag pinindot ko, yung para sa computer, di ba merong power on, tas may reset. Pagka naghang ang inyong computer, pag power on ng pinindot mo, minsan hindi agad-agad yun namamatay. Nagsha-shutdown yun ng gracefully, yung unti-unti. Kaso lang, hindi nga siya mag-shutdown ng maayos kasi ang daming mga naghang na application. Pero may katabing button yun, yung mga desktop, na pag pinindot mo, agad-agad marireset mo yung computer. Talagang magre-refresh. Minsan ganun tayo sa buhay natin na gusto natin may isang pindot lang na matanggal lahat yung mga negative things na pinagdadaanan natin. Kapag ganyan ang nararamdaman po natin, kapatid, alam niyo po ang kailangan natin is the second chance that only God can give us. Yan po ang kailangan natin. Because it is possible to the Lord. Yung reset button na yun na parang sa computer, God can do it for you. God can do it for you. Meron lang po kasing dalawang klase ng tao ang meron ngayon dito sa church at pati sa mga nakikinig sa online. Dalawang klase lang po. It's either you were given a second chance kasi yan, nagkamali ka, na-mess up ka, kaya nabigyan ka ng Lord ng second chance. Pinatawad ka ng Lord, tapos inayos niya yung buhay mo dahil tama yung kapatawaran na hiningi mo. Naayos yung buhay mo, naka-receive ka ng second chance sa Lord. Or, right at this moment, you need this second chance. Pastor, kailangan ko yan. Ano ba yan sinasabi mo? Paano ko ba yan gagawin? Lord, paano ba yan mangyayari sa buhay ko? Kailangan ko yan. Sometimes ganun tayo, mga kapatid And alam niyo po ang good news? The good news is, we can have that reset, but not a button to press. Not a button to press, but a name to call. A name to call. Katulad po ng nangyari kay Jonah. Kilala niyo po si Jonah, di ba? Yung istorya ni Jonah, mako-consider po natin yon na the story of second chance. Alam niyo po kung bakit? Kasi quick, mabilis lang na kwento. Inutusan siya ng Lord na pumunta sa Nineveh. Pero ang ginawa niya, sa Tarsis siya pumunta sa kabilang way. So dahil sa kakulitan niya or dahil hindi siya sumunod sa Panginoon, nangyari yung mga bagay na hindi maganda sa kanya. Sumakay siya sa ship, tapos ihinagi siya sa dagat at kinain siya ng malaking pating isda. Walang sinabi ko anong klaseng isda yun, pero isda. Malaking isda, kinain siya. At doon sa belly ng malaking isda na yon,
nangangailangan at that moment, si Jonah nangangailangan siya ng second chance. Lord, I need this second chance. Wala na akong pag-asa sa buhay ko. Mamamatay na ako. Ganun yung pakiramdam niya. Sige, sino ba naman sa inyo? Nasa loob kayo ng tiyan ng isda na feeling niyo mabubuhay pa kayo, di ba? Wala na. Kaya ang kailangan ni Jonah at that very moment is a second chance. Kaya ano po yung sabi ni Jonah sa prayer niya doon? In my distress, O Lord. In my distress, O Lord, I called to you. At ano ang response niya? And you answered me. Ang sarap, no? When we call in the name of the Lord, not a button to press, but a name to call, He answers. Katulad ng nangyari kay Jonah, God answers to the prayer of Jonah. From the deep in the world of the dead, I cried for help, and you heard me. Jonah's life is not different from your life. Tao rin siya. Ibig sabihin ko po din mga kapatid, when you ask, kapag ikaw ay nasa deep in the world of dead, parang ano ka na, yung lugmok ka na, parang halos gusto mo na lang mamatay dahil sa pinagdadaanan ng buhay mo, you can cry out to the Lord for help. And katulad ng nangyari kay Jonah, the same thing ang mangyayari sa inyo. You will be heard from the Lord. Maririnig ka po ng Panginoon. Amen? And at some point sa buhay natin, or siguro hindi some point, madalas, na nabobroken hearted natin ng Lord, na o-offend natin ng Panginoon. Hayag man yan, or nakikita man yan ng mga tao, or ikaw lang yung nakakaalam. Di ba po? May mga ganun tayong moments na nasasaktan natin ng kalooban ng Lord sa pamamagitan ng mga pagkakamali, kasalanan, mga maling decisions. Ikaw lang minsan yung nakakaalam or nakikita ng iba. And ang gusto mo ay, sana paggising ko bukas, okay na ang lahat. Di ba minsan may ganun tayong lalim ng problema. Ang tindi-tindi ng pinagdadaanan mo, yung pinagkakautangan mo, sinasabi sa'yo, pag hindi ka pa nagbayad bukas, yari ka sa akin. Ipapakulong kita, or dahil sa ginawa mo, tingnan mo bukas, pupuntahan kita dyan sa bahay mo, lagot ka sa akin, may dala akong pulis. Example lang yun, pero maybe you experience the same. Na gusto mo, sa gabi, yun ang pinag-iisipan mo, hindi ka makatulog, paano ba ako makatutulog nito? Ang tindi ng pinagdadaanan ko. Sana paggising ko bukas ng umaga, pagmulat ng mata ko, okay na ang lahat. Kaya alam niyo po, sad to say, yung ibang mga tao, ang ginagawa nilang temporary solution ay naglalasing, nagda-drugs. Bakit? Akala nila kasi doon, nawawala temporarily yung nararamdaman nila eh. Pero worst pa yung nangyayari. Pagkatapos ng epekto ng alak, pagkatapos yung epekto ng drugs sa kanila at nawala na yun, andun pa rin yung problema, hindi pa rin nawawala. Amen? So, talagang hindi po sagot ang alak, hindi sagot ang alcohol, hindi sagot ang drugs when we have problems. Ang sagot po is a name to call, which is to call on the name of Jesus Christ. Sa atin po, sa buhay po natin, meron tayong dalawang landas. Or maybe I could say, all of us here, may ganitong landas ang buhay mo at merong ganitong landas ang buhay mo. Yung unang landas, yung nananampalataya ka na sa Lord, Christian ka, at ikaw ay malalim sa Panginoon. Or sometimes, kahit na kilala mo na ang Panginoon, tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas, nakakaranas ka pa rin na nangihina ka, yung faith mo bumababa pa rin. Di ba po? Sa mga Christians, may ganun pa rin na parang bumababa yung faith ko sa Lord, or parang nanghihina, nanlalamig ako sa Panginoon. May ganun pong sitwasyon tayo. Or the other way around, siguro meron ditong iba na kaya ka lang umattend ngayon ng church kasi na-invite ka lang pero wala ka pa talagang pagkakakilala sa Panginoon. Hindi mo pa talaga siya kilala or hindi mo pa siya tinatanggap sa buhay mo. Siguro, nararamdaman mo, kilala ko ang Lord. Yes, sinasabi nila may Diyos. Pero hindi ka pa talaga nagkakaroon ng totoong relationship sa Panginoon. At naririnig mo lang siya ngayon patungkol sa Panginoon sa sinasabi ng nagsasalita. So, ganun po ang sitwasyon natin sa buhay. That's why, mga kapatid, all of us, wala pong exempted. Lahat po tayo, kahit yung
mataas na tao sa organization natin dito sa church, si Pastor Rene, even the lowest or wala tayong iniisip na ganun, lahat tayo kailangan natin ang grace ng Lord. We need to call in the name of Jesus Christ. Kasi araw-araw, mga kapatid, hanggat hindi pa perfect ang body natin, we can still go against the will of the Lord. Yan po yung reason kung bakit pumunta si Jesus Christ dito. Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man came to seek and save those who are lost." Hindi para i-condemn yung mga na lost. Minsan kasi, pag sa pananaw ng tao, tayo, wala na yan, walang pag-asa na to, hindi na yan magbabago. Hindi na yan titigil sa pag-iinom, hindi na yan titigil sa paninigarilyo. Pupunta-punta pa ng church. Tapos alam ko naman yung mga ginagawa niya, wala na yan. Alam niyo mga kapatid, tigilan po natin yung ganong mindset sa mga tao. Kahit sino pong nandito sa atin, let's not be the judge of each person here. Kasi kung si Lord nga bumaba dito, kung si Lord ang hinahanap, yung lost. Tapos ikaw, kinokondem mo. Huwag po tayong ganun mga kapatid. Kaya yung istorya po sa Bible na He leaves the 99 for the one. Sometimes yung 99, sila pa yung bakit? Sila pa yung nagsiselos Bakit mag-isa lang naman yan Kasi ang Panginoon hindi siya namimili. At lagi siyang nagbibigay ng second chance. Kaya kung ikaw kapatid, feeling mo ang tagal mo nang nawala sa Lord, tapos nandito ka ngayon, at pakiramdam mo ikaw to, hindi ka i-condemn ng mga kapatiran, pero tutulungan ka ng bawat isa na bumalik muli sa Panginoon. Amen po ba? Dahil hinahanap ng Lord ang bawat isa sa atin. Wala siyang ile-left out. Iiwanan niya lang yung 99 kasi alam niya na secured yun At itong isa nangangailangan ng tulong So ito yung tutulungan niya. Amen? Yan po ang Diyos na tinatawag natin sa kanyang pangalan. Now, dito po sa sa book na pag-aaralan natin ngayon sa Luke chapter 15. So pakibukas niyo po ang inyong mga Biblia, Luke chapter 15. So daanan po natin ng mabilis yung buong chapter na ito. Makikita po natin dito sa Luke chapter 15, meron pong tatlong parable. There are three parables that Jesus Christ kinuwento ni Jesus Christ itong mga parable na ito. At tatawagin natin itong mga tatlong parables na ito, the parable of the lost. Yung tatlo na yon. In general, the parable of the lost. That's why, makikita natin yung reason kung bakit ba kinuwento ni Jesus Christ yung tatlong parables na yun sa Luke chapter 15, doon sa first 3 verses nung chapter 15. So basahin po natin yung reason kung bakit niya ba kinuwento yung tatlong parable na yun. Verse 1, "Tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. This made the Pharisees and teachers of religious law complain that he was associating with such sinful people, even eating with them. So Jesus told them this story." So yung tatlong story na yun, sumunod-sunod. So ito pala yung reason. Makikita po tayong may dalawang klaseng tagatanggap or recipient yung tatlong parable na yun dito sa verse 1, 2, 3. Yung una is the Pharisees and the teachers of religious law. Yun yung unang recipient. Ang pangalawang tagatanggap ng message na ito are the notorious sinners or maybe yung tax collectors or in general term, mga makasalanan. So, yun po yung dalawang subject ni Jesus Christ sa mga parables na ito. Question, sino sa atin dito hindi na marunong magkasala? Wala. Praise God. Palakpakan natin ang Lord. Hindi. Wala. Siyempre, gusto natin, habang tayo pa ay lumalago sa ating pananampalataya, kahit nagkakasala tayo, paunti-unti nating nababawasan yan, nawawala sa ating sistema. But we cannot fully say na hindi na ako nagkakasala. Kasi nung sinabi mo yon, nagkasala ka na. So may isa ka na agad. So, ibig sabihin, yung istorya na ito ng Luke chapter 15 is para sa'yo. Okay? So, tanggapin po natin itong message na ito para sa akin. Sabihin mo nga, para sa akin to. Yan. So, kung bubuodin po natin, kung isa-summarize natin itong 3 parables na ito,
Lahat po yan patungkol sa isang tao lang, individual person. Tingnan po natin. Yung unang parable, the parable of the lost sheep. Di ba? The shepherd leaves the 99 and look for one. So, individual. Second parable, the parable of the lost coin. Yung lost coin, binaliktad na yung buong bahay para lang mahanap yung isang pirasong coin, individual. And the last parable, which is yung dadaanan natin ngayon, sana may time pa, na parable of the lost son. So, may magkapatid, at umalis yung younger son, at yun naglayas, tapos nung nanumbalik, yung younger son na yun, siya pa yung pinag-celebrate nung tatay. Grabe, ano? Siya na nga yung anong tawag doon? Naglayas. Tapos nung bumalik, siya pa yung pinag-celebrate. So, another individual. So, this parable of Jesus Christ is talking about a single person. Why? Because the heaven, the angels, Jesus Christ, our Godfather, the Holy Spirit, has so much joy in their hearts kapag may iisang kaluluwa na nanunumbalik sa Panginoon. Amen? Kaya kung ikaw feeling mo, ito yun na, ako yun na, nanunumbalik ako ngayon sa Lord. Nagre-rejoice ang Lord. At nakikirejoice tayong lahat sa kapatiran na ito na bumabalik sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So puntahan po natin yung Luke chapter 15 verse 7. In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over the 99 others who are righteous and haven't strayed away. And then sa verse 10, in the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repent. Amen? That's why ang sinasabi ko po sa inyo kanina pa, let's not be judgmental in this one person. Kung sa pamilya natin merong isang lost sheep, merong black sheep na tinatawag, di ba minsan may mga ganun sa magkakapatid na merong black sheep, wag po natin i-condemn, pero tulungan natin na makabalik sila. Kasi si Jesus Christ, sila yung hinahanap. Tapos tayo, sisipain pa natin, lumayas ka na nga. Ang kulit-kulit mo, nakakasira ka ng dignidad ng pamilya natin. I hope wala naman po sa ating gumawa ng ganun. Kasi kahit na gaano pa kasama yung kasalanan ng tao na yon, he still can have a second chance in Jesus Christ. And Jesus Christ is looking for that one person. Amen? Amen. Kasi kung hindi ganun ang ginagawa natin, wala tayong pagkakaiba doon sa Pharisees and teachers of religious law. Amen? So, tingnan na po natin itong pag-uusapan natin ngayon, Parable of the Lost Son. Magsisimula po yan sa chapter 15, verse 11. So, pag dinaanan po natin ito, huwag po tayong titingin sa iba. Amen? Ayan, katulad niya, nakatingin na kayo sa iba. So, yan. Masa-silent din yan. Tingnan mo. Di ba? So, pag pinag-usapan po na ito, huwag po tayong titingin sa ibang tao, ha? Ang titingin po natin, sarili. Let's just assess ourselves. Let's reflect on ourselves. Hindi si asawa, hindi si anak, walang iba, kundi sarili. Verse 11. To illustrate the point further, Jesus told them this story. A man had 2 sons. The younger son told his father, I want my share of your estate now before you die. Sa term ng Pilipino, mana. Hinihingi niya na yung mana niya. So his father agreed to divide his wealth between his sons. A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living. Mana. Di ba? Hindi yan common sa pagbuhay pa yung magulang. Hinihingi lang ang mana kapag patay na. Or ang mga parents gumagawa ng kasulatan yan before sila mamatay na. Ito, kay ganito to, kay ganito to. Okay? So, makikita po natin itong ginawa nung younger son na ito, may mapag-aaralan po tayong tatlong negative attitude nung younger son na ito. Nung sinabi niya na, I want my share. Gusto kong kunin ko na yung mana ko kahit buhay ka pa, tay. Parang gano'n. Unang-una po is, he has a materialistic attitude. He has a materialistic attitude. Huwag po kayong mag-isip na ibang tao, ha? Sarili lang po. Okay?
Mana. Yan. Pwede po natin turuan si nanay paano i-silent yung phone niya. Kaya yan. So, materialistic attitude. Siyempre, sa tingin nyo, bakit ba gusto ng younger son na ito na hingin na yung mana niya? What's the purpose of the younger son? Sinabi na dun sa verse, para lustayin niya, para umalis siya sa poder ng tatay niya at lustayin niya sa mga kalokohan yung pera niya. Nakaranas sa po ba kayo gano'n? Humingi kayo ng 1,000. Papahingi ako 1,000. Anong gagawin mo sa 1,000? Magpa-party kami ng mga barkada ko. Mag-iinuman kami. O kaya ikaw, asawa ka, di ba? Pahingi ako ng pera. Bakit? Di ba? Minsan, nagagamit natin yung pera. The materialistic attitude minsan ang umiiral sa atin. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa atin po mga kapatid, do not worry about tomorrow. Let's not be materialistic. Let's not look our lives, yung sitwasyon ng buhay natin, on the things that we can have and on the things that we cannot have. Hindi po yan ang basehan ng magandang buhay. Kaya sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6, di ba? That don't worry about tomorrow. Let tomorrow worry of itself. At sinabi niya rin, it is very hard for a rich person to enter the kingdom. Bakit? Kasi minsan, tinutukoy niya mga rich person dito yung mga makasalanan na mayaman, yung nagmamahal sa pera, nagmamahal sa mga material na bagay, na kung saan, iniisip niya na, ito ang valuable ko, na pag nawala to sa akin, masisira na ang buhay ko. Or ito ang kailangan ko para masabi ko sa sarili kong, okay ako. Hindi mahihirapan pong makapasok sa langit yun. Kasi ang gusto ng Panginoon, sinusuko natin ang lahat. Kasi hindi po kayamanan ang basehan ng tama at maayos na buhay para sa Panginoon. And pag materialistic tayo, may Diyos-Diyosan tayo. At yung Diyos-Diyosan natin na yon is the love of money. At sabi sa Bible, di ba? Sabi ni Jesus Christ, the love of money is the root of all evil. At sabi rin sa Exodus, sa commandment ng Lord, you shall have no other gods besides me. Ano ibig sabihin nun? Kung ikaw, ginudiyos mo na ang pera, sinusuway mo na yung pinakaunang kautusan ng Panginoon sa Ten Commandments, that you shall have no other gods before me. So yun po yung una na attitude ng younger son. Pangalawang attitude is the liberated attitude. Liberated! Lalo na sa mga kabataan ngayon, gusto ko nang humiwalay. Siyempre, yung una, hihiwalay lang ng kwarto. Maya-maya, pag humiwalay na ng kwarto yan, marami na siyang pwedeng gawin at makakapag-explore na siya ng mga kung ano-anong bagay para sa sarili niya na mag-e-enjoy siya. Hanggang sa, wag mo na akong pakialaman sa decision ko. Hinatid mo lang sa school, tas ikikiss mo lang, ayaw na magpakiss sa'yo. Wag na. Nakakahiya sa mga kaibigan ko, di ba? Minsan, mga kabataan, ganito ngayon eh. Gusto na nila na liberated sila. Anong ibig sabihin ng liberated? Yung wala ng authority over them. Yung mga bata, gusto na nila sila yung authority over their parents. Pag sinabi kong hindi, hindi. Mga kabataan, ako ay nangungusap sa inyo. Pakinggan nyo itong maigi. Mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Dahil sabi sa Bible, ang pagmamahal sa magulang ang nagpapahaba ng buhay. Kaya kapag minahal ninyo ang inyong mga magulang, hahaba ang buhay nyo. Totoo yun, hindi lang yung basta sinabi, bakit hahaba buhay nyo? Kasi sumusunod kayo sa kalooban ng Lord eh. Yun yung nagpapahaba ng buhay natin eh. Pag hindi mo sinusunod ang kalooban ng Lord, mapapasama ka. Yung iba nakukulong, yung iba namamatay, napapariwara, na uuwi sa bisyo, at umiiksi yung buhay nila. Kaya totoo po yung sinasabi sa Bible, pagmamahal sa magulang. Yun, dapat hindi po tayo magkaroon ng liberated attitude. Ganyan po yung nangyari doon sa younger son. Kaya siya gustong umalis eh. Sabi doon sa verse 13, he moved to a distant land. Nagpakalayo-layo siya. Kasi akala niya kaya niya na. Hindi niya na kailangan ng magulang niya. That's why mga kabataan, wag na wag niyo pong sasabihin sana sa aming mga magulang na hindi niyo na kaya. Na kaya niyo na mag-isa dahil hindi. Marami pa kayong matututunan. Sabi nga nila, papunta ka pa lang,
pabalik na ako. Tapos sasabihin mo, ba't di kita nasalubong? Hindi, joke lang po yun. So, di ba, naiinis ba tayo? Ito, lalabas naman tayo sa mga kabataan. Sa atin, mga adult or sa general na mga tao, tayo po, naiinis po ba tayo kapag lagi tayong napupuna sa mga maling ginagawa natin? Most especially sa church. Mga pastors, di ba? Ang mga pastors natin, nakabantay yan eh. Hindi dahil pulis po kami. Hindi dahil kami po ay naghahanap ng pagkakamali. Pero nakabantay po kami kasi ayaw po namin kayong mapahamak. Kaya tinitingnan po namin mga social media, mga Facebook ninyo, tinitingnan po namin yan. Kaya wag po kayong magde-deactivate Or gusto lang po namin kayong matulungan. Sana po, hindi po kayo nakakaramdam sa amin na na pinapangunahan na ako ni pastor sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Hindi naman po namin gusto kayo na pangunahan. Ang gusto lamang po naming mga pastor sa bawat isa, matulungan po kayo na hindi po kayo mapariwara. We don't want you to have a liberated attitude na ayoko na mag-church kasi puro na lang, lagi na lang akong napapagalitan, lagi na lang akong na-DDA. Ayoko na. Ilipat na lang ako sa ibang church. So, paglipat mo sa kabilang church, gano'n na naman kasi ikaw yung may problema hindi yung leadership ng church Magpapaulit-ulit ka lang. So, sarili po, ang tingnan po natin mga kapatid. Ito, sa mga mag-asawa. Nagagalit ba tayo sa asawa natin kapag, ano ba naman yan, lagi ka ng gabi umuwi. Sabi mo hanggang alas 6 ka lang. Bakit? Alas 10 na. Traffic. Minsan nakakalusot. Pero minsan, di ba, sa mga, honestly speaking, minsan, di ba, nakakarindi. Nakakarindi yung mga salita ng mga asawa natin na, ano ba naman yan? Pagod na nga ako sa trabaho, tapos pinapagalitan pa ako. Pero minsan, let's look at the good side. Bakit ba sila naggaganon? Kasi meron silang nakitang something. Hindi ko po pinagtatanggol yung mga laging pinapagalitan yung asawa, ha? Ang gusto ko pong i-highlight doon, yung reason kung bakit ba nangyayari yon. Siyempre, may understanding dapat kayo na kapag alam mo naman na tama yung ginawa mo, you need to explain yourself ng maayos para hindi kayo mag-away. Or let yourself cool down muna bago kayo mag-usap. Pero, siyempre, kapag napapagalitan po tayong mga asawa, merong reason yun. Tingnan natin, bakit ba siya nagalit? Bakit ba hinahanap niya yung ganitong amount ng pera? Saan ko ba nagamit yun? Mga ganun, di ba? Or ano ba yung ginawa ko nung nag-basketball ako? Or ano ba yung bakit nagagalit sa akin yung asawa ko? Mahal ba yung binili ko? Ganun, di ba? So, tingnan po natin. Minsan, nagiging liberated din tayo in our own ways, sa family, sa school, sa trabaho, na minsan ayaw na nating pakialaman tayo ng mga tao sa ating mga buhay. Si Satan po, ang ine-inject sa atin ni Satan, hayaan mo, ikaw ang tsuper ng buhay mo. Ikaw ang driver ng buhay mo. Dapat hindi ka pumapayag na pinapakialaman ka ng mga tao. Huwag mong pansinin yan si pastor. Huwag mong pansinin yung asawa mo. Malaki ka na. Kaya mo na magdesisyon sa mag-isa. Yan po ang ini-inject ng kaaway sa atin. Pero, ang katotohanan lang naman po, kaya lang naman po nagagalit, di ba sa basketball? Sa basketball, kapag naglalaro sila, tuloy-tuloy lang yan. Umaandar ang oras. Pero kapag pumito ang referee, hihinto. Kailan lang ba pumipito ang referee? Kapag merong foul, merong, ang tawag sa ganun, may violation. Kapag may violation. So tayo po sa buhay natin, mga kapatid, napapahinto tayo at nakakarinig tayo ng mga paalala kapag may violation. Tingnan po natin muna bago tayo mag-react. Ano ba yung violation na nagawa ko? Bago po tayo mag-react. Because we don't want to have a liberated attitude. Pangatlo is the selfish attitude. Ito medyo kapatid po ng liberated to eh. The selfish attitude, yung bang action na ginawa ng younger son sa prodigal son is na magpakalayo-layo at kunin yung mana niya, para ba mag-benefit yung tatay niya na para mabawasan kayo ng pinapakain sa bahay, para mabawasan na kayo ng makulit sa bahay at magulo ang utak. Yan, sige, kayo na lang sa bahay. So, aalis na ako. Sa tingin niyo ba ang benefit ng pag-alis niya para dun sa nanay, sa tatay at sa kapatid niya? Hindi. Ang benefit, kaya siya umalis para sa sarili niya. Sometimes, in our decisions in life,
Gusto nating mangyari ang isang bagay lalo na't pagkakamali, hindi para sa ibang tao, para sa atin. Gusto natin, nagiging selfish tayo. Bumibili tayo ng, ba't ba nauuwi sa ganun? Nagde-decide tayo ng mga bagay na ganito. Gusto kong, ito ang bilhin natin. Or, dito tayo magpunta. Pero ang gusto mo lang naman para sa sarili mo. Hindi mo naisip yung para sa marami. Hindi po nais ng Diyos na maging selfish po tayo. Ang gusto ng Lord, ang mga decisions natin, mga choices natin, it benefits everyone. It benefits our family, it benefits the church, it benefits our community. Yan po ang gusto ng Lord para sa bawat isa. At kadalasan, itong sa mga tatlo na ito na negative attitude, nauuwi po ito kapag pinabayaan sa rebellion. Rebellion. Nauuwi po yan sa rebellion na katulad nung nangyari doon sa son. Verse 14, about the time his money ran out, naubos yung pera niya. A great famine swept over the land and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him na pagtrabahuin siya. And the man sent him into his fields to feed the pigs. Tagapagpakain ng baboy. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looks good to him. Yung kaning baboy, sorry sa term ha, huwag nyo na lang imaginein. Yung kaning baboy, para sa kanya masarap na yun, sa sobrang wala na siyang makain kasi naubos na yung pera niya. The young man became so tapos na pala yan. But no one gave him anything. Alam niyo po ano yung hinighlight ko rito, yung feed the pigs. Alam niyo po ba ang baboy noon, sa panahon na yon, pigs are considered as unclean. Even yung paghawak lang sa baboy ay nagiging unclean na ang tingin sa mga tao. Anong gusto po ni Jesus Christ na matutunan po natin dito mga kapatid? Yung mga negative attitudes natin yung materialistic, liberated, selfish attitude natin, tapos nagrebelde tayo. Kapag tinuloy-tuloy po natin yan at hindi po natin sinulusyonan, ang mauuwi po tayo sa pagkakabagsak, sa pinakamababang pagkakabagsak natin. Katulad nung nangyari dito sa lalaki. Sobrang nakaka-down yung trabaho niya, tagapagpakain ng mga unclean animal. That's why, yung mga bad decisions in life po natin, minsan nauuwi po tayo. Ang consequence, hindi po sa Lord galing yun. Pero that's the consequence of the mistakes that we did. Minsan yung consequence, pinakamabagsak na estado ng buhay, yun yung nararanasan mo. At ang kaaway po, ito yung sinasabi ni Jesus Christ dito eh. Ang kaaway ang deception ng kaaway sa atin, masaya yan. Sa umpisa, marami kang pera. Malilibre mo yung mga barkada mo. Yun lang yung finifeed niya. Pero ang totoong gustong mangyari ng kaaway doon, masira yung buhay mo. Na kapag naubos na yung pera mo, babagsak ka na sa pinakamababang estado ng buhay mo. Yun yung minsan nakakalimutan nating isipin na goal ng kaaway. Nauuna lang yung pleasure. Tapos yung consequence, hindi na natin iniisip. Ganyan ang strategy ng kaaway po. Sa bawat isa. Kaya, before we decide, let's think about the consequence first before yung benefits. Para makapag-decide po tayo ng tama. And kapatid ito kapag ikay nakakaranas ng ganito ngayon, sa mga oras na ito, parang feeling mo, Pastor, parang ganito yung pinagdadaanan ko ngayon. Kapatid, you are in the right place. You are in the right place. Why? Because God is able to give you a second chance. Amen? You have the second chance for the Lord. Verse 17, when he finally came to his senses, nahimasmasan na siya, he said to himself, at home, sa bahay, even the hired servants have food enough to spare. Grabe, meron pa silang kasambahay, di ba? He said to himself, and here I am, dying of hunger. Nagkaroon na siya ng realization. I will go home to my father. Nag-decide na siya. And say, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant. Grabe yung change of heart na nangyari dito sa younger son. Naging mapagpakumbaba na siya. Hindi na niya tiningnan yung sarili niya bilang anak,
bilang bunso. Minsan yung mga tao dito pag bunso eh. Ako po bunso. May privilege ako, bunso ako. Kahit anong gawin ko, kahit anong kulit ko, pagka humingi lang ako ng sorry sa'yo, ayan na naman ang privilege ng bunso. Pero itong bunso na ito, iba. Ang naranasan, ang change of heart na nangyari sa kanya, ay, hindi na ako worthy bilang anak na bunso. Ang worth ko na lang ay servant. Kaya babalik ako sa poder ng magulang ko bilang servant na lang. Yun po yung heart nung young boy. Totoo po yan sa buhay natin ngayon eh. Na kapag sobrang wala na po tayong magawa sa sitwasyon natin sa buhay, pag down na po tayo, okay na, kahit ano na lang, basta mapatawad mo lang ako. Basta maayos lang yung buhay ko, gagawin ko ng kahit ano. Kahit yung pinakamababang klaseng gawain gagawin ko para lang maayos yung buhay ko. Basta mabigyan mo lang ako ng second chance. Basta magkaroon ako ng second chance. Di ba po? Ganyan ang nangyayari sa ating mga buhay. One key to have a second chance from the Lord, one key, susi, is repentance. Repentance. Alam niyo po, napakaganda nitong word na tong repentance. To the point na inaamin mo yung pagkakamali mo, katulad nung nangyari dun sa lalaki, pero ayaw mo nang balikan yun. Ang repentance, hindi yan repentance kapag alam mo na mali yung ginawa mo, pero gagawin mo pa rin. Hindi po yung repentance. Yung, alam mo, mali ito sorry Lord, mali ito. Pero sa loob-loob mo, bukas, pwede gawin ko ulit ito bukas. Kasi nakahingi naman ako ng tawad ngayon. Hindi po yung repentance. That's not a true repentance. Ang repentance po is, you acknowledge that you are wrong, you ask for forgiveness, and you don't want to go back to that mistake again. This time, nagkaroon ng totoong repentance po yung younger son. Naalala niya, bakit siya nagkaroon ng repentance? Naalala niya yung pagmamahal ng tatay niya. Grabe, minsan tayo, yun yung nakakapagpabago ng puso natin eh. Mahal pala ako ng asawa ko talaga. Mahal pala ako ng magulang ko talaga. Sige, magbabago na ako. Mahal pala ako ng Lord. Magbabago na ako. Babalik na ako sa Kanya. Yan po yung nagdadala sa atin sa repentance. When we realize that God loves us so much. The more we realize the love of God, the more we understand the love of God, the more that we desire to have a repentance of our sin. Ang repentance po ay hindi balak magbago, kundi may pagbabago. Yan ang totoong repentance. Kulang, hindi po yan buo kapag walang nangyari sa'yo. Pag hindi nagbago ang buhay mo. At kapag nakita ng Diyos yung totoong repentance sa buhay natin, hindi siya magdadalawang isip na bigyan tayo ng panibagong pagkakataon. Ganito po yung response. Katulad po nung response nung tatay, nung nakita niya yung totoong repentance nung anak. Verse 20, so he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Nakita pa lang niya na palapit, hindi pa niya naririnig yung repentance ng anak. Siyempre, sa parable ni Jesus, hindi naman Diyos yung tatay dito para mabasa yung inisip ng anak. Nakita lang niya na pabalik yung anak at may naramdaman na agad siyang lukso ng dugo. Ay, itong anak ko na to, may na-realize siya at malaki ang pakiramdam ko na may pagbabagong dala-dala to sa buhay niya. Filled with love and compassion yung tatay, he ran to his son. Yung tatay ang tumakbo, hindi yung anak. He ran to his son, embraced him, and kissed him without saying any word yung anak. Wala pang sinasabi yung anak, tumakbo na yung tatay at iniyakap niya at hinalikan without even hearing him say, sorry, Dad. Ganyan po ang grace ng Lord. That's why hindi namatay si Jesus. Hindi mamamatay si Jesus Christ in the future. Kasi hindi mo pa nagagawa yung kasalanan mo. No. That's not God. Jesus Christ died before you were even born. Why? Because He already knew in His mind, magkakamali ako ngayon. Magkakasala ako bukas. Magkakasala ako sa susunod bukas. That's why His forgiveness never ends. It is as far as the east is to the west. Hanggat buhay ka
Alam ng Diyos na magkakamali ka at pinatawad ka na niya. That's why He died before you were even born. His son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you. Ito na yung repentance. And I am no longer worthy of being called your son. But his father said to the servants, Quick! Yung mga kasambahay nila, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet and kill the calf that we have been fattening. Sabi siguro nung kapatid niya, aba, siya na nga yung nagkamali, tapos yung pinakamatabang inaalagaan pa namin na baka yung ibibigay sa kanya, grabe naman yan. Di ba? We must celebrate a feast, for this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. So the party began. Just imagine how this father felt nung bumalik yung anak sa kanya. Siguro, before pa bumalik yung anak na, masama yung loob ng tatay. Sa atin, sino po mga magulang sa atin nakaranas na ito? Nung sumuwa yung sinabi mong hindi, pumunta pa rin yung anak mo dun sa sinabi mong hindi. Nung tumuloy siya, asama ng loob siguro ng mga magulang na nakaranas nun. Ganun po yung naramdaman ng tatay. Kaya, iba yung joy niya nung bumalik yung anak niya eh. Iba yung joy ng tatay. And alam niyo po mga kapatid, hindi ganun kababaw ang Lord kapag may bumabalik. Ito, napakaganda nito. Hindi po ganon kababaw ang Lord kapag merong kaluluwa na nanumbalik sa Kanya. Tingnan po natin dito. Merong blessing in repentance. There are blessings in repentance. Ano yung unang blessing? The robe. The blessings of robe. Ano po ang significance nitong robe na ito? Lahat tayong madumi sa paningin ng Lord. Amen? Katulad ng damit na nadudumihan. Ang ginagawa ng Lord dyan, tinatanggal at pinapalitan ng bago. Katulad nung ginawa ng tatay sa younger son. Sinuotan niya ng bagong robe. Siguro bagong laba yun. May downy, mabango, may pabango. At binabago ng Lord ang pagtingin niya sa atin. He made us righteous in His eyes. That's the purpose of Jesus Christ. To be righteous in the eyes of the Lord. Na nagkakaroon na tayo ng bagong katayuan sa Panginoon. Pangalawa is the ring. Ano po ang significance ng singsing? Significance po ng singsing is position or authority in a household. Sa mag-asawa po, sila po ay merong, ano ang tawag dito, wedding ring or band ba yan? Ano na? Couples ring, band, di ba? To signify na meron silang relationship. At sila yung tatay at nanay, di ba? Pag may nasa labas may singsing, may asawa na yan. Yan yung tatay, yun yung asawang lalaki. Di ba? Ganun po yung sinasabi ng tatay dito nung sinuotan niya ng singsing muli yung anak niya. Anak, nawala ka pero isusuot ko pa rin sa'yo yung singsing dahil ikaw pa rin ang bunso kong anak. You have the authority in this household. Hindi ka tagapagsilbi lang. Ganyan po ang Panginoon sa atin. Most of the time, nawawala yung self-esteem natin, di ba? Humihina yung kalooban natin. Parang napanghihina na tayo ng loob na sinasabi natin, wala na akong kwenta, wala na akong magagawa. Wala na akong nagagawang tama, puro palpak na lang ang ginagawa ko. Hindi na ako worthy. Baka nga hindi na ako worthy na mag-pray sa Lord or tumawag sa pangalan ng Panginoon dahil sa tindi ng kasalanan na nagawa ko. No. When you repent and go back to the Lord, He will say to you, you are my son. You are my son and I will love you with all of my heart. Yan po ang position. You still have the authority as the children of God kapag tayo po ay nagre-repent at bumabalik sa Panginoon. Third is the sandals. Sandals. Sa panahon kasi noon, yung mga slaves, wala silang sandal, bawat silang magsuot ng sandals. Bakit? Para ma-determine nila, ito slave to. Ito, kasambahay, or hindi kasambahay. Talagang alipin. Matindi, alipin talaga. And tayo, mga kapatid, kapag tayo ay bumabalik sa Panginoon, hindi alipin ang tingin ng Panginoon sa atin. Di ba? I am a child of God. Sinusuot sa atin ng sandals to signify that we are not slaves, but we are free. We are free indeed by the name of
Jesus Christ. Last but not the least is the feast. Yung celebration na pinagselosan pa nung kapatid niya. Na ang significance pa ng celebration na ito is the joy of the Lord. Ang Panginoon sobrang nagagalak siya kapag bumabalik tayo sa Lord. Paulit-ulit ko po yung sasabihin sa inyo. Kung nagkamali kayo at nagrepent kayo sa kasalanan nyo, sobrang joyful ang Lord. For this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. So the party began. Extraordinary celebration. Hindi lang po basta-basta celebration. Ang pinatumba po nila dito, yung pinakamatabang baka siguro yun, or calf, di ba? Yung pinapataba nila. Ibig sabihin, the best, yung ibibigay ng Lord sa bawat isa kapag nanumbalik tayo sa Kanya. Expect it, kapatid. Pag bumalik ka sa Lord, pag nanumbalik ka sa Lord, ibe-bless ka ng Lord nang higit pa sa inaasahan mo. Hindi inaasahan ng anak eh. Ang gusto niya nga lang, slave na lang siya ng tatay niya eh. Pero hindi. Mag-party tayo. Para sa iyo to. Pinakamatabang pagkain ibibigay ko sa iyo. Pinakamasarap na blessing. At dito na po ako magtatapos, mga kapatid. Are you feeling lost na parang mali yung direction ng buhay mo? Parang feeling mo ba naliligaw ka? Maybe, nandito ka ngayon sa church or umattend ka every Sunday, but still, meron kang nararamdaman na parang empty ako. Parang hindi pa rin tama eh. Maybe there's something that you need to repent in what you are doing for the Lord. Assess. Alamin po natin. Kaya tayo nakakaramdam ng conviction. Conviction po yun eh. Na pinaparamdam sa atin ng banal na spirito. May nagawa kang mali. Kailangan mo yan isuko sa Lord. Yun yung nararamdaman natin na parang kahit na tuwing Sunday naman ako nagsisiba, parang kulang. Hindi ako makapag-worship, hindi lumalalim yung buhay ko, hindi gumaganda yung buhay ko. Maybe there's something that you need to repent right now to the Lord. Are you broken-hearted because of the guilt feelings na dinala ng kasalanan sa'yo? Nakagawa ka ng pagkakamali, tapos masakit sa kalooban mo kasi nagigilty ka. Lord, ilang linggo ko nang pinagpe-pray itong kasalanan na ito, pero nagagawa ko pa rin. Guilty na ako, Lord. Guilty na ako, Panginoon. Sobrang nahihiya na ako sa'yo. Feeling ko, hindi na ako karapat-dapat na tumawag sa'yo kasi paulit-ulit na lang itong mga kasalanan na ito. Gusto po ba nating makalaya? Amen. Sino pong gusto makalaya? Amen. Kayang-kaya po tayong palayain ng Panginoon sa shackles ng kasalanan na hinahawakan sa inyo ngayon. You can be free of the guilt na ibinibigay ng kaaway sa iyo ngayon. Na sinasabi sa iyo, wala ka ng pag-asa. Pero ang sinasabi ng salita ng Lord, bumalik ka lang sa akin, mag-repent ka lang, at ikaw ay muli kong yayakapin. Hindi mo pa sinasabi sa akin yung sorry mo, nakayakap na sa iyo ang Panginoon. I pray, kapatid, na maramdaman mo yan ngayon. Hindi lang ngayon, kahit pag-uwi mo sa bahay, pag-isipan mo maigi. Itong naranasan ng younger son, at mararamdaman mo ang yakap ng Lord. Hindi ka pa nagsasalita sa Kanya, hindi ka pa nagpe-pray, mararamdaman mo na yung comfort ng Panginoon. All you need to do is call in the name. Call the name of Jesus. Ang inihintay lang ng Lord sa ating lahat is repentance. Let's repent and turn away from the sins. The moment na nag-decide po tayo ng totoong repentance, God will give you a second chance to accept you, to forgive you, to cleanse you, to free you, at gagawin kang anak ng Diyos that has authority in this world. Gusto po ba natin yan, mga kapatid? Let's all stand up if you would like that. Lastly,
I want us to emphasize this verse at baunin po natin sa mga kanya-kanya nating tahanan. Pagbulay-bulayan natin, basahin natin, ipag-pray natin, i-devotion natin tong verse na ito. Acts chapter 3 verse 19 to 20. Now, repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. Then, times of refreshment, refresh, reset, second chance will come from the presence of the Lord, and He will again send you Jesus, your appointed Messiah, our Savior. Amen? Amen? Hallelujah. Let's worship the Lord. Your Spirit leads my heart to sing a desperate plea. I'm on my knees. Let's make this personal. I need you more than anything else in this world. I need you. No one else in this world, Lord. No one else in this world will do. I'm captured by your love and your truth. I need you. We need you, Lord. I need you. And I fall at the cross, worship at your feet. And I fall at the cross, surrender everything. Let this be your repentance right now to the Lord. Let's fall at the cross of Jesus. I fall at the cross, worship at your feet. And I fall at the cross, surrender everything. All I am is yours. I surrender. I surrender it to the Lord. I surrender. I surrender. Every mistakes, every wrong decisions. I surrender. I surrender. I surrender. Mga katigasan ng ulo, kasalanan. I am is yours. I surrender. I surrender. I surrender. All I am is yours. I surrender. I surrender. I surrender. Let's surrender. I surrender. I surrender. I surrender. All I am is yours. I surrender. I surrender. I surrender. Mga kapatid, the most precious thing na iniintay ng Lord na i-surrender mo sa Kanya is your heart. The most valuable, the most important
aspect of your life is your heart that is surrendered to the Lord right now. Kapag ginawa mo yan, everything else in your life will follow. Good decisions, right standing with the Lord, blessings, new life, favor, everything that God is able to do, He can do it. If you just surrender your heart to the Lord through confession and repentance of your sins. That's why, baunin niyo po ito mga kapatid sa inyong mga puso. Sabi po dun sa verse na binasa natin sa Acts kanina, repent of your sins. Then times of refreshment will come in your life. Amen? Sige po, itaas po natin ang dalawang kamay natin sa Panginoon at manalangin tayo. Father God in heaven, Lord, we thank you that even before we say our words of sorry, of apologies, of confession and repentance, you are there giving us embrace that we need, the exact embrace that we need sa buhay namin na feeling namin, Lord, ligaw na kami. We are lost. We are down. At the very exact moment that we need it, Lord, your embrace is there. Salamat, Lord. Napakabuti mo. Indeed, you are able to give everyone a second chance. Many chances. And Lord, we declare right now, I want you to declare this, say it, Lord, I will not abuse your grace and mercy and forgiveness. Lord, we will not abuse it, Lord. Even though our life is not yet perfect, but every day, we will sin no more. We will sin less and less, Lord, every day in our lives. We will learn from our mistakes, and we will learn to call unto your name, not unto other things, but unto your name alone. Ikaw lamang, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang aking mga kapatid na ito, Father. Saan man sila magpunta sa kanilang pag-uwi, Lord, i-bless mo po sila at bitbitin po nila ang joy ng puso mo, Panginoon, na dala-dala mo, Lord, because you love each and every one of us, Lord, all the way in our lives. Even though we made mistake, you still love us, even though. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Patnubayan mo po ang bawat isa at i-bless mo po ang bawat isa sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless po, mga kapatid.